just remember there are people still in water right now. They're still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga taga-Talisay sa Batangas kung saan ilang mga bata pa ang natabunan ng landslide na dulot ng bagyong Christine. Bakit nga ba nauulit ang mga ganitong sakuna tuwing may kalamidad? Marami rin ang namatay sa Bicol Region, isa sa mga napuruhan ni Christine. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo, may isa na namang papalapit na bagong bagyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Bilang ng mga kumpirmadong patay dahil sa bagyong Christine, hindi bababa sa 46 na mga lugar na nagdeklara ng state of calamity na dagdagan pa. 14 na katao nasawi sa landslide sa Talisay, Batangas, 12 riyan mga bata. Bagong binabantayang sama ng panahon, posible raw hatakin pabalik sa bansa ang bagyong Christine, ang tinatawag na Fujiwara effect. Alamin. Panukalang 6.352 trillion peso national budget para sa susunod na taon, isinumiti na ng Kamara sa Senado. Halaga ng piso kontra dolyar, mas humina. Ang piso, pumalo na sa 58. At mga bigating artista ng kampanya para kay US Vice President Kamala Harris. Election rival na si Donald Trump, patuloy naman ang banat sa VP. Unti-unti nang tumatambad ang tindi ng pinsala ng bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halos 50 na ang kumpirmadong patay. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa kanila mula sa Bicol Region at Calabar Zone. 7 ang naitalang sugatan habang 20 ang nawawala pa. Kanina, nasaksihan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lawak ng pinsala sa isang aerial inspection sa ilang bahagi ng Metro Manila, Batangas at Cavite. 20 ang naiulat na namatay sa Batangas dahil sa baha at landslide. Kamustahin natin ang sitwasyon sa lalawigan sa Agenda Report ni Agatha Gregorio live mula po dyan sa bayan ng Cuenca. Agatha, tumila na ba ang ulan at humupa na rin ba yung baha dyan? Pinky, wala nang masyadong tubig pero peligroso pa rin para sa mga motorista na dumaan sa ilang kalsada dito sa Batangas. Yan ay dahil sa putik na iniwan ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. Sa diversion road sa Barangay Malines sa Lemery, pahirapan ang pagbiyahe. Kakaunti na ang baha pero gabundok naman ang putik. Kitang-kita rin ang epekto ng bagyo sa mga natumbang puno. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga kinauukulan. Apektado rin ang mga nagnenegosyo rito dahil nawalan ng kuryente at hindi makapagbenta dahil kailangan pang maglinis. Kasama riyan si Maricel na nagtrabaho agad kahit abot bewang ang bahang naranasan kahapon. Hindi ho makapagluto dahil puno po ng putik yung aming tindahan. 2 tindahan hindi ho makainan. Kailangan po naming linisin para ho kami makapag-umpisa ulit makapagtinda. Yan ay sa kabila ng trahedyang nabalitaan lang din ni Maricel. Opo, mga banda pong alas 7, pumunta po rito yung asawa ko na taga Agoncillo, Ilaya. Yung aking pong biyanan ay namatay ng umaga. Nakita nila, natagpuan nila sa kalsada na wala ng buhay. Dahil daw po malakas ang agos at saka yung kanilang bahay daw po ay medyo malakas na po ang pinapalikas na. Hindi siguro nila na malaya na nawala na po sa likod nila yung biyanan ko.
Dahil sa rumaragasang baha sa Agoncillo, 6 ang nasawi roon ayon sa initial report ng kapulisan. Sa Talisay naman, 14 ang naitalang namatay dahil sa pagguho ng lupa sa Barangay Sampaloc, Huwebes ng gabi. 12 riyan ay mga bata. Sa bayan ng Laurel naman, wash out ang tulay. Napilitang bumaba sa tubig ang mga residente para makatawid. Halos 23,000 ang inilikas sa Batangas dahil sa bagyo ayon sa datos kahapon ng disaster officials. Maraming tao pa rin ang sinusubukang bumiyahe sa mga puerto. Umabot din sa 258 ang na-stranded sa Batangas Port nitong araw. Naging masaklap ang pag-uwi sa Pilipinas nitong biyaherong si Reden dahil isa siya sa mga napilitang manatili sa Batangas dahil sa bagyo. Actually, galing po kasi kami ng Taiwan. Nagbakasyon po kami dito for 17 days. Naabutan po kami dito. Hindi namin alam na may bagyo. Stranded po kami dito kasi 23 po kami dumating hindi na sila nagpapasok dito sa pier. At itong si Malu naman, pang-4 na araw na sa Batangas Port. Gusto ko po umuwi sa aking mga anak. Kaya malaking epekto po dahil nag-aalala po kami. Kaya hindi na po kami umalis dito. Abang po kami. Noong Martes po, nagbabaka sakali talaga kami na kahit papaano ay magkakabayahe. Kaya hindi na po kami umalis. Ayon sa huling update ng Philippine Ports Authority, kanselado pa ang lahat ng biyahe sa Batangas Port ngayong araw. Pinky, nandito naman kami sa Cuenca, Batangas kung saan patuloy ang rescue operations matapos ang landslide. Isa na ang nahanap ngunit 5 pa ang nawawala. Pinky? Agatha, 5 pa ang nawawala. So, kamusta naman? Unang-una, mahirap ba? Anong sinabi ng mga rescuers? Gaano kahirap hanapin itong mga nawawala nating mga kababayan? Pinky, hinihintay pa nga natin ang tugon ng mga rescuers tungkol dyan. Ngunit isa pang update, may isa raw na namatay. Ngunit ang sabi nila ay namatay ito dahil sa heart attack matapos mahanap. Agatha, kanina sa report mo, ang sinabi mo yung kung tama ang aking pagkarinig sa Batangas, 20,000 ang mga katao na nasa mga evacuation centers. Napuntahan mo ba ang ilan sa mga evacuation centers at kamusta? Oo, Pinky, nakapunta nga kami kanina sa Batangas City Sports Center at doon higit 120 ang evacuees. Halos 100 dyan ay galing sa Barangay Santa Clara kung saan abot tuhod daw ang baha kahapon. Bukod dyan, meron pang 221 evacuation center sa probinsya. Pinky? Alright. Agatha, balikan lang natin yung sinabi mo kanina, no? According sa Philippine Sports Authority o PPA, wala pang magiging biyahe para lang malaman natin o yung ating mga kapamilya na siguro gustong bumiyahe. Ulitin lang natin yung sinabi mo kanina, wala pang biyahe sa Batangas Port. Base yan sa update kaninang umaga ng Philippine Ports Authority, kanselado pa nga ang lahat ng biyahe sa Batangas Port. Kaya karamihan sa mga nakilala naming pasahero doon naghihintay pa rin. Ngunit umaasa sila na magbubukas na ng mga trips dahil pinapasok nga sila at hinayaang magbayad ng terminal fee. Pinky? Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Agatha Gregorio, nag-uulat ng live mula po dyan sa bayan ng Cuenca. At nasa linya natin ngayon, Batangas Vice Governor Mark Leviste. Vice Governor Mark, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky, ganun din po kay Ma'am Corina. Vice Governor, kamusta po ang, siguro, nasan po ang focus ng attention at kailangan pong pagtuunan ng pansin talaga dyan sa Batangas? Kami po ay nakatutok sa relief operation, ganun din po sa recovery and retrieval operations sa iba't ibang lugar ng ating probinsya. Sa kasalukuyan, ako ay nandito sa San Nicolas, Batangas, sa isang evacuation center para po magpaabot ng grocery items sa kada pamilya. At ito po ang pangunahing pangangailangan ng ating mga bakwit or evacuees. Nagkaroon po kami ng report hinggil dito sa Lemery, sa Talisay at sa Agoncillo. Kamusta po ang sitwasyon dyan sa San Nicolas kung nasaan po kayo, Vice Governor? Agoncillo, yung mga bayan na nabanggit nyo, kasama ang Talisay, marami pa tayong mga
open or active evacuation centers. Gayon din, marami pa ring lugar na maputik, kung kaya't patuloy po ang clearing, recovery and retrieval operations po natin. Ilang pamilya po ang apektado ng bagyo sa Batangas? Kung ang pagbabasihan po ay mga bakwit o mga tao sa evacuation centers, meron tayong 22,266 individuals as of 1 o'clock this afternoon. This is equivalent to 6,473 families in 325 affected barangays. Sa kasalukuyan, meron po tayong 266 open and active evacuation centers. This is both inside evacuation centers and outside evacuation centers o yung mga nakikitira sa mga kamag-anak at kaibigan. Opo. May sapat ho ba silang supply? At least kahit yung mga relief goods sa mga evacuation centers, tubig, pagkain? Sa ngayon po, sa awa ng Diyos, sapat po ang relief goods, kasama po ang mga higaan at pangtulog tulad ng banig at kumot. Pero ang kailangan po ng maraming lugar ay mga equipment o kagamitan para po linisin ang lansangan dulot ng severe landslide sa iba't ibang bahagi ng probinsya. May mga lugar na hindi po makapasok ang mga heavy or large equipment at kakailanganin po ng malit na kagamitan. Vice Governor, 20 yung naiulat na nasawi sa inyong lalawigan. Is this still the accurate number, sir? Unfortunately, we have 21 casualties or dead and still 18 missing. Doon po sa 21, kasama po dyan yung 12 bata, Vice Governor? Ang tinutukoy niyo po ba yung sa Talisay? Opo. 14 po yung alam naming naiulat na namatay doon. 12 po ay bata? Opo. Kasama na po doon sa ating bilang. Kasama rin po yung 2 casualty sa Lipa, isa sa Laurel, isa sa Calaca, isa sa Cuenca, at 3 sa Agoncillo. Pero tulad ng binanggit ko po kanina, marami pa rin po tayong naiulat na nawawala. 18 ang sinabi niyo pong missing. Opo. Vice Governor, can you give us more information doon sa mga patuloy na nawawala dito sa 18? Ano po yung, I'm sure these are in different areas, ano po? But ano po yung circumstances doon? Ang marami po sa kanila ay biktima ng landslide po. And mostly where? Itong 18? Sa Talisay, sa Laurel, sa Cuenca. Yun po ang ilan sa mga lugar na may pagguho. Itong mga lugar na sinabi nyo, Vice Governor, na may pagguho, in the past, are these the same areas that posed as problems as well? Naging peligroso din po ba? Marami po sa mga naapektuhang lugar ngayon dulot ng bagyong Christine ay first time po mangyari ito. First time sa aking panunungkulan bilang Vice Governor for the last 20 years. First time sa Bombo in the last 46 years. And marami po sa ating mga local government officials na nagsasabi, ngayon lang po nila naranasan ang ganitong kalakas na pag-ulan, paghangin at pagbagyo. Siguro, panghuling tanong, Vice Governor, ano po yung tulong na maaaring ibigay ng gobyerno, especially the LGU, sa mga pamilya ng mga nasawi? Ako po ba nasa linya pa po? Vice Governor, you're still on air. Okay po. Kanina po galing ako sa bayan ng Cuenca. Nag-courtesy po tayo sa alkalde at sabi niya, kailangan daw nila ng force multiplier para po makatulong sa recovery and retrieval operations
sa barangay Don Juan. Doon po ang ground zero ng landslide. At nananawagan po ako, hindi lang po sa national government, kung hindi, pati na rin sa mga hikers, mountaineers, mountaineering organizations na available at willing na mag-volunteer para po tumulong o tulungan ang ating uniformed services na kasalukuyang nagsasagawa ng recovery and retrieval operations sa Cuenca. Sa ibang bayan naman po, tulad ng Laurel at Agoncillo, kailangan po namin mga equipment para sa clearing and recovery na rin po. Batangas Vice Governor Mark Leviste, sir, maraming salamat po sa inyong oras. At hindi pa man nakakabangon ang mga tinamaan ng Bagyong Christine, may isa pang sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa. Habang papalapit kasi itong bagong bagyo sa ating kalupaan, ay posible niyang hatakin pabalik si Christine na papalabas na sana ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito ang tinatawag daw na Fujiwara effect o ang interaksyon ng dalawang magkalapit na bagyo. Malayo pa naman ang dalawang bagyo pero hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na mangyari itong Fujiwara effect sa mga susunod na araw. Balikan natin itong tinatawag na Fujiwara effect at makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin dito po sa Bilyonaryo. May ganun po pala, dalawang bagyo na naghihilahan pabalik. Yes, parang po. gustong-gusto nilang sa Pilipinas dumaong. Pakipaliwanag po itong Fujiwara effect na ito. Opo, ma'am. Guys, so gaya po na sabi niyo po kanina, hindi po natin inaalis ang posibilidad na magkaroon po tayo ng Fujiwara effect. Pero explain ko lang po, ito pong Fujiwara effect po ay ito po yung dalawang bagyo po na umiikot po sa isang sentro. Ito po approximately 1,500 kilometers po ang kanilang pagitan. Pero sa sitwasyon po natin ngayon kay Christine at ito pong papasok po nating bagyo na magiging si Leon, masyado po silang malayo sa isa't isa. So kaya po sinasabi po natin, mababa din po yung chance po na magkaroon ng Fujiwara effect, pero magkakaroon po sila ng interaction. Kaya kung makikita po natin sa forecast track po natin, ito pong si Christine ay possible po mag-look po dito sa West Philippine Sea at hindi rin po natin inaalis yung chance na pumasok muli ng ating Philippine Area of Responsibility. Magandang balita naman na magkalayo sila, no? Ano po ang pangalan ng susunod na bagyo, Leon? Leon po, Leon. Leon, okay. So, medyo sa ngayon ay malabo na mangyaring magkahilahan at bumalik ang Christine. Pero posible rin po ba na biglang maglapit yan? Philippine Area of Responsibility na pumipigil din po or pumapagitna po sa kanila para maglapit din po sila. Okay. So, medyo nawala po kayo sa linya. So, ang sagot po doon, posible pa rin po ba na biglang magkalapit yung dalawa? Sa ngayon po, mababa po yung chance na mismo magkalapit po sila po. Okay. Yun naman pala. Opo. Okay, para lang po mapag-usapan, kung sakali pong matuloy, ano po ang worst case scenario? Hindi naman po tayo nananakot dahil malabong mangyari. Pero ano ang worst case scenario kapag nagkahilahan po at nagkaroon ng Fujiwara effect? So makikita po natin pa, yung gaya po na si Christine po kasi isa pong severe tropical storm. Ito pong nakikita po natin si Leon, magiging isang severe tropical storm din po ang ating nakikita po. So kung ganun po mangyayari, possible po magkaroon na naman po ng mga pag-ulan po sa ating bansa at hangin din po ang hindi po natin pwedeng kalimutan. Ayun, so kumbaga grabe. Kasi Opo. grabe na itong Christine. Dadagdagan Yes mo pa po. ng Leon. Ano po? Parang Opo. ayoko nang isipin. Opo, Okay. tama po. So nasaan na po si Christine? Papalabas na po ba ito? Ito po ay lumabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kanina 2 p.m. po. Okay. So wala na siya. Walang Opo. balak bumalik. Okay. Ano po ang ating weekend forecast? Makakaaninag na po ba tayo ng sikat ng araw? Sa nakikita po natin, improving weather po tayo kasi kung makikita po natin, matatandaan po natin, dalawang bagyo po ang pumapagitna po sa atin which is nasa western section po natin si Christine at eastern section po itong si Leon po no tatawagin po natin. Kaya makikita po natin magkakaroon po tayo ng cold area na tinatawag po natin which is makakagiging kalmado din po ang ating panahon. Kailan po? Pansamantala po. Opo. Pansamantala. Pansamantala. Opo. Si Leon, diretso po ba sa atin o baka lumihis din? So nakikita po natin sa models po sa ngayon, palihis po siya pero magkakaroon po siya ng close approach lalo na po dito sa may northern
Northern Luzon po. Northern na naman Opo, ang baka. opo. Sana Oo, wag. oo. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Sasabak na rin ang sandatahang lakas at kapulisan sa relief operations para sa mga biktima ng bagyong Christine. Full mobilization ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa AFP at PNP, pati na rin sa Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Ang presidential helicopters gagamitin din sa paghatid ng tulong. Pangako ng Pangulo sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo, help is on the way. Inatasan niya ang kanyang mga cabinet secretary na siguraduhin yan. Just remember, there are people still in water right now. They're still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So if you think you're tired, think about what their condition is. Sa Camarines Sur, nanawagan ang mga residente ng pagkain, tubig at langis para makabangon sa hagupit ng bagyong Christine. Bukod sa pamahalaan, patuloy naman ang pagbuhos ng tulong mula sa pribadong sektor. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Yung province, they're already looking at recovery. Nandun na ho yung mindset ng province on the recovery because they believe the water will recede hopefully this weekend. Kasi medyo may araw na ho dito, Mr. President. Ito ang bahagi ng update ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete kanina. Siyam na LGU pa rin kasi ang nag-report na nakalubog pa rin ang kanilang lugar sa baha habang 6 ang partially flooded. Ito ay halos kalahati ng 36 na mga lugar sa Camsur. Sa Naga City, sinabi ni Mayor Nelson Legacion na 30% ng kanilang land area ang binaha kung saan apektado ang 70% ng kanilang populasyon. 20,000 pamilya pa rin ang apektado ng pagbaha sa 9 nilang barangay. Dito ngayon nakafocus yung aming rescue operations as well as relief operations. Pero I must admit, Mr. President, at hinihingi po namin yung tulong, particularly ng DSWD, kinukulang na po kami sa pagkain, sa tubig. Hinihintay na lang ng mga lokal na pamahalaan na bumaba pa ang baha para mapadali ang pamimigay ng tulong. We are now shifting our operations from rescue operations to relief operations. Inaasahan po namin na hanggat may baha ay patuloy na mahihirapan, kinakailangan ng aming mga kababayan ng pagkain, ng tubig, maging ng damit. Ito yung una muna na necessity sa ngayon. Yun nga lang, problema rin ang mapagkukunan ng maiinom na tubig. Naipit kasi sa Lopez, Quezon ang water filtration system dahil sa landslide at malalim na baha sa Milaor, Camarines Sur. Water is becoming a struggle, but as mentioned, our partners, Manila Water and Maynilad, have already mobilized potable drinking water in gallons. We are currently working with the good people from the Air Force so that we can airlift these water gallons kasi medyo marami ho sila. The moment it lands, hopefully within today or tomorrow, then we should be okay. Pinatututukan na rin ng Pangulo ang pagsiguro na hindi mauubusan ng supply ng langis sa Camsur. This always happens pag walang access. What are we doing about that? Sir, talking with the fellow cabinet members, just instructed OCD to find a road route in the Bondoc Peninsula and then LCTs from Bondoc Peninsula to Camarines Sur, where we can ferry actually fuel vehicles, fuel tankers, etc. So there will be a shuttle, food, water, and fuel, sir, via crossing the Bondoc Peninsula, that body of sea, to Pasakaw. Nakalipad na rin ang Philippine Air Force patungong Naga at Legazpi ngayong araw.
kaya sasamantalahin ng gobyerno ang pagkakataon para makapaghatid ng tulong. Sa kanyang Facebook page, ipinagpasalamat ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang pagdating ng rubber boats lula ng C-130 ng Philippine Air Force. Ang Angat Buhay Foundation ni dating Vice President Leni Robredo abala rin sa paglikom ng tubig at pagkain para sa Naga City at iba pang bahagi ng Bicol. Si Robredo lumusong pa sa baha at siya mismo ang personal na nagpadala ng tulong sa mga kababayan. Para sa Agenda, Zandro Ochona, BNC. Ilang mga lalawigan pa ang nagdeklara ng tinatawag na state of calamity dahil sa pinsala ng Bagyong Christine. Kasama riyan ang Cavite at ilang bahagi ng Quezon Province sa Calabarzon. Ilang mga lugar sa Bicol Region at Calbayog City sa Samar. Ayon sa price freeze order ng DTI, hindi dapat tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa state of calamity sa loob ng 60 araw, pagmumultahin at ipakukulong ang sinumang lumabag dito. Bahagya namang bumuti ang panahon sa lalawigan ng Aurora pero sa bayan ng Dilasag, kailangan pa ring suungin ng mga residente ang tinaguriang Killer River para makatawid papuntang Isabela. Narito ang agenda report ni Francis Folve live mula sa Dilasag, Aurora. So, Francis, bakit nga ba tinatawag na Killer River yan? Alam mo, Corina, kwento sa atin ng ilang residenteng taga rito, sa sobrang lakas ng current nitong ilog, minsan na nitong napataob ang isang payloader truck at kumitil sa buhay ng 3 tao, kabilang dyan ang isang buntis. Kahit bahagya ng gumanda ang panahon, mataas pa rin ang tubig at malakas ang current sa Ditubo River. Tubig mula sa Sierra Madre Mountain ang bumababa dito. Ang ilog na nagkokonekta mula sa bayan ng Dilasag sa Aurora patungo sa Dinapige na bahagi na ng lalawigan ng Isabela. May biyahe ang payloader truck na sakay ay tanging mga tao na may importanteng inasikaso sa lugar. Sa isa pang biyahe, mga rider at motorsiklo naman ang sakay nito. Pero nagkaproblema sa makina nito kaya ang grupo ng mga rider nagtulungan na lang at pinasan ang motorsiklo para maitawid sa ilog. Ang isang truck hinatak naman ng backhoe para makatawid. Sa buong maghapon, ilang beses nagpapabalik-balik ang truck para makatulong sa mga residente. May isang barangay pa kasi na sakop ng Dilasag doon na boundary ng Isabela. Na-sacrifice para ilipat ko lang yung baka ko. 2 araw na kasing hindi pa nailipat, wala lang makain. Bakas naman ang putik sa service nila Konsehal Joel Aranya. Pabalik sila sa Dinapige matapos magsagawa ng clearing operations sa mga landslide na dulot ng Bagyong Christine. Kwento niya, may mga lugar pa rin na baha pa sa kanila dahil sa dami ng ulan, pero nagsisimula na rin silang bumangon. Sa amin sa Dinapige, baha din bumaha sa mga ilog, so ang dami namatay ng mga alagang hayop, mga baka, kalabaw. Dagdag pa niya, tulad ng iba ay susuungin din niya ang ilog para makauwi sa pamilya. Kaya naman malaking bagay daw sa kanila ang proyekto ng DPWH na tulay dito para sa susunod na mga panahon, may bagyo man o wala, mas magiging ligtas na ang pagtawid sa ilog. Samantala, dahil sa pagganda ng panahon ay balik operasyon na ang beach resorts sa Dilasag ngayong weekend. Maganda naman ang sikat ng araw sa bayan ng Kasiguran kanina, sabay sa paglilinis ng mga residenteng binaha. Ang mag-asawang Gina at Noel Moldes, ibinilad sa araw ang mga nabasang gamit, pati monitor ng computer. Hindi sila lumikas sa kasagsagan ng baha, bunsod ng Bagyong Christine, kahit may sanggol. Hanggat nataas po yung tubig, yung mga gamit po namin ay tinataas din po namin. Kaya hindi po kami pwedeng umalis kung maaari. Meron ding nagputol ng mga sanga ng puno bilang paghahanda na rin sa susunod na bagyo. Ang mag-asawang Valentino at Helen Meneses naman, nalinis na rin ang mga putik na dala ng baha. Pag mas gumanda pa ang panahon ay ibabalik na nila sa lapag ang mga appliance gaya ng refrigerator na inangat nilang mag-asawa para hindi masira. Samantala, Corina, base naman sa pinakahuling anunsyo nitong MDRRMC Dilasag ay nadadaanan na ng mga sasakyan ang lahat ng mga kalsadang binaha dito sa kanilang bayan. Corina? So kumbaga ito ang mga eksena pala, Francis, pag bumaba na ang baha at bumabalik na ang mga tao sa kanilang mga tahanan.
Pinag-uusapan namin ni Pinky dito yung Killer River na yan. Hindi pa yan pwede languyin na lamang kasi napakababaw naman tila. Bakit kailangan sumakay sa payloader kahit sa bagay buntis yung sinasabi mo, pero wala bang paraan, mas ligtas na paraan para makatawid? Alam mo, Corina, para doon sa mga residenteng tatawid mula dito sa Aurora papunta sa Isabela, ito lamang yung ruta nila. Kaya wala silang ibang mapagpipilian kundi suungin itong ilog na ito, Corina. At bakit tumataob? Hindi dahil sa taas ng tubig o bilis ng ragasan ng tubig, kung hindi sa baku-baku ito sa ilalim. I think puro mga bato-bato yan. Kaya ba pakaliwa ka na ng gewang ng mga sasakyan? Tama, Corina, dahil hindi nga pantay itong sahig dito sa ilog, kaya naman nakita natin sa mga video natin na halos hindi rin makontrol na nitong payloader yung kanyang pag-angat o dun sa pag-andar niya dito. Pero bukod dyan, nakakatulong din, Corina, yung malakas na current ng tubig dahil naitutulak niya itong payloader papunta doon sa direksyon nga ng agos ng tubig. Kaya nagiging delikado ito para sa mga maliliit na sasakyan. Ayun, ang nakakatuwa na lang ay bumubuti na ang kalagayan ng panahon dyan, Francis. Maraming salamat. Francis Folve, nag-uulat ang live mula sa Dilasag, Aurora. Libo-libo ang nasa evacuation centers pa rin sa Pangasinan. Alamin natin ang sitwasyon doon sa agenda report ni Hana T. Live mula sa Lingayen. Hana, umuulan pa ba dyan? Pinky, kumpara kagabi, mas magandang panahon ngayon dito sa Pangasinan. Kaninang umaga kahit papano sumilip yung araw, pero ngayon pabugso-bugso pa rin ang ulan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residenteng ito ng Barangay Libsong East sa Lingayen sa pagharap sa sama ng panahon. Matapos ang daluyong ng Bagyong Christine, ang baha sa kalsadang ito halos lagpas tuhod na ang taas. Bago pa man dumating ang rescue teams, naghukay ng mga residenteng ito ng pathway mula sa kalsada papunta sa dagat para doon na umagos ang tubig. Hindi pare-parehas, ma'am, may hanggang baywang, may lagpas tuhod. Kasi kahit anong ginagawa naming hingi sa kanila, hindi kami napapansin mga taga rito eh. Hindi na rin sila nag-abala pang mag-impake papuntang evacuation center dahil daw sa taas ng baha sa mga kalsada. May mga residente ring nangingisda sa dagat sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Ilang kalsada mula sa coastline, bahagyang binaha gaya ng runway ng Lingayen Airport matapos ang tuloy-tuloy na malakas na ulan magdamag. Pinakamaraming residente ang nagtungo dito sa Narciso Ramos Gym. Natutuwa si Shane sa pag-aasikaso sa kanila ng LGU dito sa evacuation center. Miyerkules pa lang ng umaga, agad na silang pumunta sa gym kasama ang kanyang anak at manugang. Mahigit 3 beses daw silang binibigyan ng pagkain ng mga staff at may kasama pang hygiene kit. Mas ito po yung the worst, ma'am, kasi nung nakaraang bagyo po, hindi po kami napasukan ng baha. Ngayon po, sobra yung bilis ng pasok ng tubig sa loob ng bahay namin. Simula kahapon, naglabas ng 7 storm surge advisories o daluyong ang Pangasinan LGU. Pinky, sa buong Pangasinan, Lingayen ang may pinakamaraming evacuees na umabot sa 6,730 mula yan sa iba't ibang mga barangay. Dito sa Narciso Gym, lagpas 750 ang mga individual. Pinky. Pero dun sa 6,700 plus na sinabi mo nga, Hana, meron na bang pinapayagan na umuwi sa kanilang mga bahay? Actually, Pinky, pwede naman na rin silang umuwi anytime. Pero ngayon, mas matindi yung abiso ng LGU na wag muna dahil nga meron pa rin mga kalsada na baha pa rin at karamihan doon sa mga daan papunta sa residential areas hindi madaanan. At syempre, yung mga nandito rin sa Narciso Gym, pinipili rin nila na wag munang umuwi dahil nga daw delikado pa rin. At syempre dito kasi may mga pagkain at meron din namang pangangalaga, maayos yung pangangalaga ng LGU sa kanila. Pinky. Yun ang magandang narinig natin kanina doon sa iyong na-interview, Hana, na kahit papano ay masaya naman sila or okay sila dyan sa Narciso Gym. Maraming salamat sa iyo, Hana T, live mula sa Lingayen.
Sapul din ang mga paaralan sa bansa ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa datos ng Education Department, lagpas 19 million students at higit 700 teaching at non-teaching personnel ang apektado ng bagyo. Nasira rin ang libo-libong mga paaralan at ang pinsala aabot na sa higit 1 bilyong piso. Higit 300 paaralan naman sa bansa ang nagsilbing evacuation centers. Kumpiyansa ang Meralco ng bilyonaryong si Manny Pangilinan na mababalik ngayong araw ang kuryente sa mga kabahayang apektado ng bagyo ayon po sa power distributor. Kabilang sa mga natamaan ng service interruptions ang ilang mga probinsya sa Calabarzon, pati na ang Metro Manila at Bulacan. Umabot sa higit 250,000 customers ang nawala ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo. Pero nabalik naman agad ang power supply sa 200,000 kabahayan. Around 566,000 households that were without power last night. But we're now down to 412,000 as of 6 a.m. And we see this further improving since the bad weather has obviously moved out. And we now see clear skies in the Franchise area. So we're now going full blast in so far as our restoration effort is concerned, which we could not do last night given the strong winds. Inanunsyo rin ng Meralco na on hold muna ang disconnection process para sa mga customer na hindi pa nakakabayad nitong huling billing period. Trending pa rin sa social media si dating Vice President Leni Robredo. Lumusong kasi ang dating Vice Presidente at ngayoy kandidato sa pagiging mayor ng Naga City sa abot baywang na baha para makapag-abot ng relief goods sa mga residenteng apektado ng Bagyong Christine sa Naga. Ayon sa isa niyang kasama, inabot ng gabi ang pamamahagi nila ng tulong na nagsimula ng alas 7 pa ng umaga. Habang pinuri ng social media user si Robredo, batikos naman ang inabot ni Vice President Sara Duterte. Dumalo kasi ang pangalawang Pangulo sa kasal ng dismissed Cebu City Mayor na si Mike Rama sa Cebu habang binabayo ng Bagyong Christine ang malaking bahagi ng Luzon kahapon. Inuna pa raw niya ang kasal kaysa tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pope Francis hinimok ang mga Katoliko na huwag maging ganid sa pera. Susunod yan sa agenda. Traffic check tayo ngayong rush hour dahil wala pa rin pasok ngayong araw. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA Ortigas flyover, north and southbound.
Dose-dose na rin ang nasawi sa Bicol dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Pinaghahanap na rin ang 3 pang nawawala. Ang lagay ng lalawigan sa agenda report ni Rosas Olarte ng Abante Radyo. Lubog pa rin sa baha ang maraming bayan sa Bicol at patuloy ang pag-akyat ng bilang mga namatay dahil sa bagyong Christine. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Commander ng Police Regional Office, 26 na ang mga nasawi, 3 ang nawawala pa at 9 ang sugatan. Mahigit 316,000 katao o 107,000 families ang mga inilikas. Hardest hit ang Camarines Sur at Naga City, pati na rin ang bayan ng Libon at Polangi sa Albay. Ngayon ang ika-4 na araw mula nang bayuhin ng bagyo ang Bicol. Nagpadala na ng inflatable rubber boats ang pamalaan sa pamamagitan ng tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ako Bicol Party List and House Appropriations Committee Chairman Saldico. Dumating ang mga ito sa Bicol International Airport at agad dinala sa Camarines Sur upang magamit. Halos maiyak si Mayor Anthony Reyes habang kinukwento ang karanasan sa baha na hanggang ngayon ay hindi pa niya humuhupa dahil abot pa hanggang liig ang tubig. Isang rubber boat at Yamaha outboard motor ang kanyang natanggap ngayong araw. Ayon kay General Dizon, nasa state of rescue and recovery pa ang lalawigan ng Camarines Sur, lalo na ang Naga City. Ang Albay naman ay nasa state of relief, recovery at resilience habang nasa state of helplessness pa ang 13 sa 20 barangay ng bayan ng Milaor. We are on a rescue, recovery and search and relief operations mode. So yun po ang ginagawa natin. Katulong natin dito po of course ang 9th Infantry Division ng Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection, so lahat po ng mga military and other uniformed services. Samantala nakaalis na ang mahigit 4,300 na stranded passengers sa mga pier sa Rion. Para sa agenda, Rosas Olarte, Abante Radyo. Sa Isabela naglandfall ang bagyong Christine nung isang araw, so aalamin po natin gaano ba napuruhan ng bagyong Christine ang Isabela. Nasa linya natin ngayon ang Disaster Officer ng Isabela na si Constante Foronda Jr. Sir, gaano kalawak po ang naging pinsala ng bagyo sa Isabela? Hindi po gaano. Naging mapalad po kami. Wow. Kung talaga po? On the scale of 1 to 10, siguro 4. Wow. Swerte rin po. Ano po? Ano po ang ibig sabihin ng 4? Ano po ang itsura ng in a scale of 1 to 10 ay 4 lamang? Well, umangat lamang po ang level ng Cagayan River at medyo inabot po yung ilang mga bayan at may mga lugar kabahayan pong nabaha. Pero hindi naman po gaano, mababaw lang. Ganun po. So may mga area po ba na lubog pa rin sa baha ngayon? Hindi na po dahil nag-recede na po ang level ng Cagayan River. Actually, nag-uwian na po sa mga kanilang mga tahanan yung mga evacuees na preemptively evacuated. I see. So that's good news. May naiulat po ba na mga namatay, casualties po sa inyong lugar? Awa ng Diyos, wala po. Ay, may ganun pala na landfall pero hindi gaanong naapektuhan. Mas naapektuhan po ang Aurora, nakadikit po ninyo. Opo. Kasi nung dumaan po, ang aking pong personal na assumption ay hinarang nitong Sierra Madre Mountains ang lakas nitong si bagyong Christine. At ang palagay ko rin, natin noong una, madami siyang dalang ulan. Mukhang ibinuhos niya lahat on the way to our place. Nung pagdating niya sa amin, konti na lang. Ayun. Well, yan po yung magandang balita at sana po tuloy-tuloy na po ang inyong rehabilitasyon. Ano po? Si Pinky po may tatanong po sa inyo. Attorney, Attorney Foronda, magandang gabi po sa inyo. Meron po akong nabalitaan na medyo nagkaroon din ng kahit papano gulatan dyan sa Isabela dahil daw yung tubig mula sa Mountain Province ay bumaba at tumama sa ilang towns dito sa Roxas, Isabela. Yung, tama ho ba, Barangay Sifu? Opo, isa pong area doon, mayroong bridge doon, pangalan Sifu Bridge. Tumaas po yung level ng tubig doon. Opo. Meron nag-preemptively evacuate na po si Mayor Totep Calderon ng Roxas.
Pero may mga nakiusap na bumalik sa kanilang bahay para ayusin yung kanilang mga alaga. Inabutan po sila doon nung tumaas yung tubig. At kailangan pong magdala po ang probinsya ng mga bangka para may labas po yung mga tao. Pero ayos naman po sila. Safe po sila. Okay. Na hindi lang Kahit makalabas po nagkagulatan, that's at least good news. Kahit po nagkagulatan at bumalik sila sa kanilang mga kabahayan, ay naging ligtas naman po sila. Hindi ko po tatawagin nagkagulatan dahil yung river naman po ay gradual ng pagtaas. Hindi lang nila inasahan na abutin yung kanilang lugar. Maraming salamat po sa inyong oras, Isabela Disaster Officer Constante Foronda Jr. Sa ibang balita, isinumitin na ng Kamara sa Senado ang inaprubahan nitong 6.3 trillion peso proposed national budget para sa 2025. Sa bersyon ng Kamara, pinaglaan ng mas maraming pondo ang pagbibigay tulong sa mga mahihirap at pagpaparami ng produksyon ng pagkain. Kung matatandaan, tinapyasan ng higit 1 bilyong piso ang panukalang budget ng Office of the Vice President para ibigay sa social welfare at health departments. Nakatanggap din ng 8.4 billion pesos ang armed forces sa gitna ng lumalalang sigalot sa West Philippine Sea. Inaasahang aaprubahan ng Senado ang bersyon nito bago matapos ang taon. Umaasa naman si Senadora Amy Marcos na magkasundo na ang Pilipinas at China sa usapin ng West Philippine Sea. Nabuhayan umano ng loob ang senadora matapos ang kamakailan lang na pagkakasundo ng China at India na tapusin na ang hidwaan nila sa pinag-aagawang Line of Actual Control Border. Ayon sa senadora, pinapatunayan lamang nito na epektibo ang ginagawa rin nating dialogo. Pinaghahanap pa rin ng ilan pang sangkot sa isang drug den na malapit sa Malacanang complex na sinalakay ng mga otoridad noong 1 linggo. Unang naiulat dito sa BNC ang pagkakadiskubre sa drug den sa may San Miguel District sa Maynila kung saan 18 ang naaresto. Hinimok ng Justice Department ang publiko na makipagtulungan sa investigasyon para mahuli ang mga kanilang mga kasabwat. Nananatili pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Yan ang resulta ng pinakabagong survey ng Publicus Asia. 31% ng respondents iboboto raw ang politikong i-endorso ng dating Pangulo. Pumangalawa naman kay Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na may 24% at si VP Sara na may 11%. Pinakamataas ang impluwensya ni Duterte sa kanyang home base sa Mindanao. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents noong October 16 at 17. Sa US elections naman, mas tumitindi pa ang mga banat ni Republican presidential candidate Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris. Sa rally sa Arizona, sinisi ni Trump kay Harris ang anyay migrant invasion sa Estados Unidos. Nangako rin si Trump na isusulong niya ang death penalty para sa mga illegal migrant na makakapatay ng American citizen o law enforcement officer. Over the past 4 years, Kamala Harris has orchestrated the most egregious betrayal that any leader in American history has ever inflicted upon our people. She has eradicated our sovereign border, and she has unleashed an army of migrant gangs who are waging a campaign of violence and terror against our citizens. Inula naman ng mga bigating artista ang kampanya ni Kamala Harris sa battleground state ng Georgia. Kabilang dyan ang rock legend na si Bruce Springsteen, media mogul na si Tyler Perry at Avengers star Samuel Jackson. Maging si dating Pangulong Barack Obama, present din. Nasa 20,000 katao ang dumalo sa programa na siya ng pinakamalaking rally ni Harris. Our voice
is our power, and our power is how we win. Thank you. We are not going back. You damn right. We want a president who believes that this American dream is for everyone. And that president is Kamala Harris. I want a president who reveres the Constitution, who does not threaten but wants to protect and guide our great democracy, who believes in the rule of law and the peaceful transfer of power, who will fight for a woman's right to choose, and who wants to create a middle-class economy that will serve all our citizens. Just 12 days left in one of the most consequential elections of our lifetime, and I don't need to tell you voting has already started, and everybody here knows it's going to be a tight race until the very end, so we have a lot of work ahead of us, but we like hard work. Hard work is good work. Is joyful work, and make no mistake, we will win. May payo naman si Pope Francis para sa mga Katoliko, huwag maging ganid sa pera. Sa bago niyang encyclical o ang pinakamataas na uri ng turo ng Santo Papa, sinabi niyang dapat ilaan ng mga tao ang kanilang oras para pagtibayin ang kanilang pananampalataya. Ito na ang ika-4 na encyclical ni Pope Francis kung saan hindi niya tinalakay ang anumang isyong politikal. Encyclicals are basically the highest form of teaching a pope can offer. Pope Francis in the past has really addressed concrete political issues. In 2015, he talked about global climate change. In 2020, during the pandemic, he was talking about trickle-down economics. What's interesting is that this document titled Dilexit Nos, He Loved Us, is much more about the Catholic faith. It's much more spiritual. It's a bit like offering advice to Catholics about how to go about their spiritual lives and to focus on how to emulate Jesus and especially the love of Jesus. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad na sa 58. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Quezon Avenue flyover naman. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa ilalim pero sa ibabaw medyo bumper to bumper. Sa Royal News naman, nanawagan si King Charles ng respeto sa kapwa nang harapin niya ang mga leader ng Commonwealth Nations. Karamihan sa mga bansang ito dating kolonya o sinakop ng UK. Sa summit sa isla ng Samoa, kinilala ni Charles ang mga masakit na sinapit ng Commonwealth. Pero hindi tumugon ang hari sa mga panawagang humingi ito ng paumanhin, partikular sa mga pangaalipin ng kanyang bansa. As we look around the world and consider its many deeply concerning challenges, let us choose within our Commonwealth family the language of community and respect, and reject the language of division. None of us can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure. Formal namang binuksan ng isang garden sa Samoa na ginugunita ang pagbisita ni King Charles. Mismong ang hari ang nanguna sa pagbubukas ng King's Garden sa Robert Louis Stevenson Museum. Nagtanim pa rito ng puno si Charles. Ito ang kanyang unang bisita sa Samoa bilang hari.
Sumadsad muli sa 58 ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kanina sa 58 pesos at 32 centavos. Mas mahina kumpara sa 57 pesos at 88 centavos noong October 22. Suspendido ang currency trading nitong nakaraang 2 araw sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Huling bumagsak sa 58 ang halaga ng piso kada dolyar noong Agosto. Samantala, tumaas naman ang Philippine Stock Exchange Index matapos bumaba ng 2 araw. Nadagdagan ito ng 30 puntos at sumampa muli sa 7,300 level. Modernong teknolohiya ang nakikitang solusyon ng isang business group upang makamit ng Pilipinas ang food security. Ang detalye sa agenda report ni Soo Jin Kim. Matapos ang 2 araw na Philippine Business Conference and Expo, naghain ng serye ng resolusyon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dito nakadetalye ang kanilang mga rekomendasyon pagdating sa mga issue ng food security, jobs and investments, digitalization at iba pa. Para makamit ang food security, hinimok ng PCCI ang Agriculture Department na bumuo ng Technology Task Force at bigyan ng access ang mga magsasaka sa mga modernong teknolohiya. Kailangan din daw ng cold storage at distribution facilities at karagdagang farm-to-market roads. The Secretary is very open doon sa mga ganitong klaseng suggestion. Doon sa mga suggestions na DA can easily adapt, of course, at madali namang gawin at wala namang problema in relation to policy, in relation to existing laws, then the Secretary can easily adopt that. But for those recommendation, of course, na kailangang pag-aralan mabuti at mayroong konting conflict with existing regulations, policies, then pag-aaralan niya mabuti. Iminungkahi rin ng PCCI ang pagbibigay ng incentives para sa mga mamumuhunan sa green technology at renewable energy na alternatibo sa napakataas na singil sa kuryente. So marami pa kaming iniisip to support yung call for a reduction in the rates, management of demand. Energy kasi sa power, private sector driven na yan because of the EPIRA, the electric power industry. Lahat yan ay nasa kamay ng pribadong sektor para magtayo ng mga planta na renewable. Ang ginagawa ng DOE is to come out and promulgate policies that will promote by ways of fiscal and non-fiscal incentives. No? So, yun, the purpose is to buy down the cost of developing RE. And iminungkahi rin ng PCCI ang pagbabalangkas ng isang clear at comprehensive investment guide para sa pagbibigay ng incentive at grants para sa renewable energy at waste management facilities. Nakapaloob din sa resolusyon ng PCCI ang mga rekomendasyon para sa human capital. Iminungkahi nila ang pagbuo ng isang Philippine Qualifications Authority upang gawing maswak ang education and skills development ayon sa pangangailangan ng industriya. Humihingi rin sila ng research centers para nila makabuo ng updated na curriculum. Bukod dito, ang pagpapatayo ng Level 3 at Level 4 na ospital sa mga probinsya at paglulunsad ng malawakang kampanya laban sa malnutrisyon. Binigyang diin din ng PCCI ang pagpapatupad ng Digital Governance Initiative para tulungan ang mga LGU na gawing digital ang kanilang serbisyo. Para sa agenda, Soo Jin Kim, BNC. Pagtatanghal ng Symphony Orchestra sa Sweden, level up. Ang tumugtog lang naman kasi ng cello, isang robot. Susunod na yan sa agenda. Traffic check ulit, punta naman tayo sa EDSA Guadix. Moderate ang volume pero tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. High-tech na, talentado pa. Yan ang isang robot sa Sweden na gumawa ng kasaysayan. Ito lang naman kasi ang naging kauna-unahang robot na tumugtog ng cello kasama ang isang symphony orchestra.
Ang nasa likod ng pagtatanghal sa Malmo Live Concert Hall, isang Swedish composer na kilala sa kanyang mga kantang pinaghahalo ang tradisyonal at modernong musika. I think that in the future, as well there is alternatives with electronic music. I think acoustic music played by robots will definitely be an art form or a platform for itself. But I don't think it will ever replace live musicians. That's impossible, I think. Bumida naman dito sa bansa ang Filipino talent sa 2024 National Arts and Crafts Fair. Mga gawang Pinoy na damit, hinabing tela, accessories at pati pangdekorasyon sa bahay, pwedeng mabili ngayon sa SM Mega Mall sa Mandaluyong. Ang iba rito, mga katutubo pa ang gumawa. Ayon sa Trade Department, layunin ng fair na tulungang makabenta at ma-promote ng mga maliliit na negosyante sa bansa ang kanilang produkto. The mandate of our President, Ferdinand Bongbong Marcos, is really to help and to give opportunities to our MSMEs. We really must follow it. Our First Lady is really pushing for the Filipino to be able to preserve our culture and heritage. How? By promoting the products of the weavers. So we cannot forget where we came from. Para sa mga hindi pa nakapunta, pwede pa kayong humabol dahil sa Linggo o October 27 pa magtatapos ang event. Christmas comes early naman sa Rustan's Mall sa Makati ng bilyonaryong si Anton Tantoco Wang. Pagpasok pa lang sa mall, sasalubungin na ang shoppers ng makukulay na mga ilaw at Christmas decor. Pwede ring magpa-picture kasama ng inyong family and friends sa Santa's Corner. Pati na sa energetic at dancing gingerbread man at snowman. Ay masarap dalhin ng mga bata dyan. Sure na ma-enjoy rin ng mga chikiting ang mistulang magical train na umiikot sa mall. Ayon kay Wang, nais ng Rustans na magpagbuklod ang mga pamilya at makabuo ng mga alaala ngayong Pasko. At may bago kayong aabangan sa Bilyonaryo News Channel dahil simula bukas, October 26, mapapanood na natin ang documentary series na Dayaw ni Senator Loren Legarda. Dadalhin tayo ni Senator Loren sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ipapakita niya sa atin ang mga makukulay na tradisyon ng mga Pilipino. Simula noong umere ito noong 2015, na kwento na ng Dayaw ang istorya ng mga katutubong Pilipino. At sa bago nitong tahanan sa BNC, mas marami pang Pilipino ang mamumulat sa kalagayan ng indigenous people at ang kagandahan ng kultura ng Pilipinas. Tutukan ang pilot episode bukas 9:30 a.m. dito lang sa Bilyonaryo News Channel. At bago po tayo magtapos, nakikisimpatya po kami sa mga biktima ng Bagyong Christine. Para po sa mga nais tumulong sa mga nasalanta, ayan na ha, madali lang po yan. Pwede niyong i-contact ang Tanging Yaman Foundation at Tabang Bicol of Ateneo de Naga of the Jesuit Communications Group sa kanilang Facebook pages. Labis pong makakatulong ang anumang halaga. Imbis na bumili ng dagdag na pansit, spaghetti o bumili ng sapatos, ayan, ibigay na lamang po natin sa mga tunay na nangangailangan nating kababayan na biktima ng kalamidad. May Christmas tree ka na ba sa bahay? Wala. May sasabihin ka ba? Wala pa, hindi pa ako ready sa Christmas. Hindi, it's just the weekend. The weekend is coming. And of course, patuloy ang relief, rescue, operations, no, Corina, dun sa mga apektado ng landslide in Batangas. So we can only hope and pray for better news or good news in the next hours or days. Sana. At pagkatapos noon, mapag-aralang mabuti, bakit paulit-ulit na at mas nagiging grabe pa ang epekto ng tubig ulan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Right. Kasi wala pa tayong natatanggap na ulat o na may balak silang talagang pag-aralan bakit umuulit at nagiging mas grabe pa. Yun na lang ang palagi nating napag-uusapan during our commercial breaks, no, why this is happening. And we'll try to find out, alamin natin kung anong kasagutan dyan.
Anyway, it is the weekend. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.